Ita ngan impormasyon nga angay hibro ang mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nigpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso gikan sa Philippine Information Agency Eastern Visayas. Igpapalangan tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdadon Eastern Visayas Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Agenda Hautso. Halinyada han mga balita. Active shooting emergency drill para ha mga eskwelahan. Gindumara han Maasin City Police. Momento ha taripahan kuryente. Igpapatuman yan nga Hulyo. Free Core 8 nanawagan hin pagpaubos sa line loss and congestion cost. Serbisyo Caravan. Gindumarahan Eastern Summer Government hahipapan. Sobra 2,000 nga residente nakabenepisyo. Doctors to the barrios ngan mga espesyalista gindeploy han DOH agud maghatag hin serbisyo medikal ang mga tayaw nga lugar ha rehiyon. Kampanya kontra tipdas ginpahuruhugot han DOH 8. Transformation program ngan localized peace engagement ha Northern Samar ginrerepaso han OPA Pro. Miyembro konsumidor han Bileco ginsagdunan nga pagtipid ha paggamit hin kuryente halayuhan paghitaas han kabaraydan. Haratsada Balita! Heritage Tour ha Karigara ginpartisiperan han mga estudyante. LGU Basay Communicators ginhag-id ha digital media ngan online content communication. Han News and Information Center performance-based bonus han mga empleyado han gobyerno posible makakarawat hin mas temprano yan nga tuig. Masobra 53 pamilya ha sinarangan Visayas target marehistro han DSWD 8 para sunod nga set han 4-piece beneficiaries. Ay istorya Panlawas pag-obserbar han Sarcoma Awareness Month yan nga bulan han Hulyo pag-iistoryahan. Mga detalye han aton mga balita masunod na! Maupay nga oras makasangkayan ini ang amon ika-25 na edisyon ng Season 2 Agenda 8. Hinaot-unta na ada ka mga maupay na kahimtang yan na. Ako, Frederick Jimenez. Gimbabayuhin mga kontrobersiya ang aton gobyerno, durot ang nagpapadayon ng impeachment trial kontra ang vice-presidente. Nagkakabahin-bahin nga nagkakaibay ba naman ang mga opinyon ang kadatag sa Pilipino. Di ni Agenda 8, waray pagkakabahin-bahin ang pagpapadangat hin mga istorya ha mga gimbubuhat ng gobyerno agud nga mas mataganing kaangayan nga gahum ang kadatagsa nga manindugad han tama ngan may prinsipyo. Ako, Steffi Liborios. Tutok permi amon kada semana nga edisyon han Agenda Hautso. Ngan permi niyo makikita ng Facebook pages han Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako, AJ Espinosa. Ang Agenda Ha-8 iniyo masusundan ha mga istasyon han Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sugod, ngan Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa ha 94.9 Infinite Radio Villaba, ngan 94.5 DYRK Radyo Calgara ha Karigara Leyte. Ini hi Jane Sanyano-Gay, ini an iyo. Agenda Hautso, Year 2. Agenda Hautso. Active shooting emergency drill para han mga eskwelahan. Gindumarahan Maasin City Police. Adyan report ni Luloy Salazar han PI Southern Leyte. Aron mamahimong igmat ug listo pagtubag sa mga tawag bahin sa mahitabong pagpamusil sa eskwelahan, ang puwerpo sa kapulisan sa Dakbayan sa Maasin naghimo og simulation exercise kon drill o practice kalabot sa maong emerhensya. Giabagan ang maong kalihukan sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection sa syudad pagka Biyernes, Hulyo 10. Ang mga tinunan sa Maasin City National High School sa Barangay Tumbado kunuhay nakasinati sa nahitabo sama sa San Jose National High School sa Tacloban City sa miaging bulan. Humandayon madawat ang tawag nga alarma abtik nga maabot ang kapulisan. Dayon mainampingon apan sigurado ang matag lihok pagsulod sa gate sa Maasin City National High School ug sa pipila ka gutlo nasikop nga buhi ang punuhay suspitsado kinsa gwardyadong gipasakay sa patrol car. Maabot sab dayon ang ambulansya alang sa mga angol ug sambalan para madala dayon sa tambalanan. Napakita
sa maong kalihukan ang mayong koordinasyon ug katako sa kapulisan ingon man sa mga kaabag na ahensya sa diha-dihang pagresponde. Nagpaligon usab kini pagduso sa public safety ug pagsiguro sa mga lakang sa seguridad sa school community isip kabahin sa PNP commitment alang sa hapsay ug malinaw nga palibot alang sa pagkat-on sumala pa sa mga tinugyanan sa balaod diha sa ilang social media page. Samtang sumala sa coordinator sa mga kalihukan sa eskwelahan, ang simulation exercise naghatag og giya sa mga bata unsay buhaton aron sila mamahimong luwas sa maong hitabo. Susama ra usab nga pagpangandam sa earthquake drill. Gikan sa PIA Southern Leyte, Loloy Salazar, alang sa Agenda Ha-8. Aumento at taripa kuryente igimpapatuman niya na Hulyo. Frecor 8 nananawagan ng pagupos sa line loss and congestion cost. Ang detalye nga balita igahatag ni Alet Reyes, han PIA Leyte. Ginpapanawagan han Federation of Rural Electric Cooperatives of Region 8 o Frecor 8 nga mabalabgan hin kangayan nga intervention antida nga pagitaas ang taripan kuryente para yan nga bulan han Hulyo. Ginpahamtang han Frecor 8 ang araba pagsipan taripan kuryente tungod na rin papataw nga hitaas na kabaraydan ha line loss ngan congestion cost o LLCC nga ginpapasahan mga kooperatiba ngadto naman han mga konsumidor. Ang tinatawag nga line loss amo ang nawawara nga kuryente samtang ini ginpapadara pinaaging transmission lines ngadto distribution sugadhan mga kooperatiba. Ang congestion cost naman amo ang kadugangan nga ginbabaydan kung may added traffic ha pagdi-deliver han kuryente. Panawagan han Frecor 8 amo ang pagpatuman hin pricing mechanism nga pagbabayaran lahan mga kooperatiba ang insakto o aktual ka kilowatt han kuryente nga dumanga taira nga diri na baydan aton mga nawawara samtang inin igin di-deliver pinaagihan transmission lines. Na magsulat adri sa IMOC, adri sa ARC na the electric cooperatives in Region 8 will be paying the power bill pero hindi mo na included yung LSCC, the line rental issue. Kasi it's so hard na, look at it, yung transmission charge is almost 2 pesos lang. Yung line rental umabot ng 4. The main transmission o power is the transmission charge. Now there is congestion. How big is the congestion? The congestion should not be bigger than the normal transmission of power. Ha-estimate kan mga kooperatiba magiging electric bill han mga konsumidor yan nga bulan ng Hulyo. Pinakahamubo nga pagitaas amo ang Leco 2 hataripa nga 13.25 pesos kada kilowatt hour. Samtang ang pinakataas amo ang Bileco habiliran hataripa nga 24.34 pesos kada kilowatt hour. Ang iba nga mga kooperatiba in may ada estimate kataripa ang kuryente nga 21.75 pesos kada kilowatt hour para han Durelco, 20.02 pesos para Leco 3, 19.69 pesos para Leco 4, 19.93 pesos para Leco 5, 19.84 pesos para Suleco, 17.18 pesos para sa Melco 1, 23.01 pesos para sa Melco 2, 18.4 pesos para Isamelco, nga 20.16 pesos para Hanor sa Melco. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte, ini Alet Reyes, ini ang EU Agenda Ha-8. Serbisyo Caravan gindarahan Eastern Samar Government habong tuan hipapan sobre 2,000 nga residente nakabenepisyo. Ang report tigang kan Vigong Banhan PIA Eastern Samar. Por lo menos 2,804 nga residente tikang nga upat nga geographically isolated nga barangay hahipapat ang nakakarawat hin magkaduro dilain nga serbisyo han gobyerno pinaagi han Serbisyo Caravan han Provincial Government of Eastern Samar nga ginpangunahan ni Governor Ralph Vincent R.V. Vardone. Gindumara ang caravan na barangay Agsaman ngan magsaysay han Hulyo 7 nga na barangay San Roque ngan kagmanaba han Hulyo 8. Ginparani ang mga programahan gobyerno, sugad din libre nga konsultasyon medikal nga dental, medisina, serbisyo agrikultura nga veterinary, livelihood nga iba pa nga mga frontline government services ngadto mismo nga mga komunidad nga kasagaran ginbabaktas kin pipila ka oras tikang hapunto. Ang barangay Agsaman ngan magsaysay na himumutang nga kabukiran ngan maabot la pinagihin pag-trek ha pipira nga bukid. Malagay ngan madalunot nga dalan nga natabok pipira
birang salog. Samtangan barangay San Roque ngan kag Manaba, maagian la pinaagihan ni Papag River sa Hinbote. Sumulakan Governor Iverdone diri la pagdarahin serbisyo ang katuyuanan ng serbisyo caravan. Kaya da natin kondo yan para mag-abring ang kalsada no, Tutakan. Okay, so karangkon ko asya itong pinaka-importante no, na ulit para iyo barangay. Para din nga ipapat. Kaya makuri talaga na pagkaniha iyo, ang iyo pagbisita nga ito habong ko. No? Ginaanunsyo liwatan gobernador ang pag-abrihan kalsada nga magkokonekta barangay mabuhay nga tuha agsaman ngan magsaysay maginlalauman makakabulig ka mas madagmit kapag biyahe ngan pagabutan serbisyohan gobyerno. Iginsumat liwat niya ang plano nga pagtukod in covered court ta barangay magsaysay ngan paglunsad han kapitolyo ha barangay nga programa dinan kada barangay magkakamay-ada hin liaison officer nga magiging direkta nga tulay ha provincial capital. Nagpasalamat liwati Governor Iverdone ha mga empleyado ng probinsya, partner nga nasyonal nga ahensya, mga voluntaryo, Philippine Army nga Eastern Samar Police Provincial Office tungod ang ira pagserbisyo ngan pagsiguruhan kalinaw ngan kapsay durante han aktibidad. Naghatag liwat ang Army ngan PNP in libre nga haircut ngan tuli. Haiyabahin nagpasalamat ni Papad Mayor Benjamin Ver ha padayon nga implementasyon ng serbisyo caravan. Ini na iyo pagkandi ang grupo whole national provincial agency approach. Designated yung upay, Sumala naman kad barangay Captain Alfredo Capukian Pisenio, dako ang paglaon hanira komunidad, ngan pagabrihan kalsada mabuhay agsaman magsaysay, nga plano nga pagkonkreto hini, pinaagihan bulig ni Representative Christopher Sheen Gonzales, ngan Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan, in magpaparigonan ira access healthcare, edukasyon, merkado, nga nibapang serbisyohan gobyerno. Kung nagpapasalamat at na tinani kami ni Gob nga makita na mong barangay kung ano man ang mga problema para i-submitar ng haiya na namon hingyap ka ng barangay nga wala pa din ang barangay. Ang serbisyo caravan nagpapadayon nga paningkamot ang Provincial Government of Eastern Samar nga maabot bisan ang pinakahirayo nga mga komunidad basi masiguro nga waray estehanon nga mabibili na pagkarawat ang serbisyo publiko. Para ha PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, ini aniyo. Agenda Ha-8. Doctors to the barrios ngan mga espesyalista gin-deploy han DOH agud maghatag hin serbisyo medikal ha mga tayaw nga lugar han rehiyon. Ade ang detalye kan Sol Alarcon han PIA Eastern Visayas. Ginpamatudan niya na han gobyerno ang kakomitido hini nga makaabot ang mga doktor ha mga tayaw nga lugar han nasod ipinaagihan Doctors to the barrios gan espesyalista para sa bayan programs ng Department of Health. Inin matapos pagbuhaton ang Joint National and Regional Pre-Deployment Ceremony sa Tropics Palo Leyte, gintambungan mismo ni DOH Undersecretary Albert Domingo, ARD Catherine Miral nga iba pang opisyal ng DOH. Ang bag-o nga gin-deploy nga mga doktor amo iton maghahatag in libre nga pangonsulta sa mga pasyente, preventive healthcare services, maternal and child health programs, disease surveillance nga health education haratag sa tagsa nga assignment. Sumalakan Domingo bisan kon devolve na yan ang primary health services. Ang mga local government units ada paghihapon ang suportahan gobyerno nasyonal ipinaagin pagpadarahin mga doktor mga tayaw nga lugar. May panawagan ni Yusek Domingo ang mga LGUs nga na publiko. Ang ating mga DTTBs, pag-ingatan po natin sila. May kasabihan nga na pag inalagaan mo ang nag-aalaga sa iyo ay umiikot lang yung pag-aaruga, yung pagkakalinga. So, we take care of each other. Ang utos ng ating Pangulo, hindi dapat mawalan ng doktor ang kahit na anong lugar sa Pilipinas. Ito po isang hindi lamang sila programa, hindi lamang sila numero, sila ay mga tao, sila ay mga anak ng mga magulang, mga kapatid. Yung iba sa kanila mga magulang rin, baka kasama kayo mga pamilya nila na pagpunta nila sa deployment. Tanggapin po natin sila ng buong puso, tulungan po natin sila dahil sila po ang maaalaga sa atin. Ang Doctors to the Barrios ensyahan ay ginpatuman ng tuig 1993 ni Hatu Anay DOH Secretary Juan Flavier, kundi nasabtan nga 271 pa
pa nga mga munisipyo an waray pa mga doktor hasakobin usa ka dekada para mabaton ini nga kakulangan ginhimo nga prioridad han Administrasyon Marcos ang expansion ng programa como kaparte han Universal Healthcare Agenda. Hanya na lang nga tuig 2026 na abot na nga tanan ha 434 nga mga doktor ha ilaro man Doctors to the Barrios program ang gin-deploy ha mga tay-aw nga lugar. Ansyahan 290 nga ginsundan iniya na 144 nga doktor labot la inihan mga espesyalista. Nagpabatihin ka andam naman pag-atubang haniya bagong assignment ni Dr. Hajimar B. Lapides usa itong mga doktor nga na-deploy ha kapis. As we go into our communities, we can see na yung idealism na yun ay mag-challenge. And of course, we're overwhelmed with the love and support as well of DOH, ang aming Human Resource Director, and everyone who organized the program po. Lahat po siguro ito, nervousness, anxiety, excitement, lahat po ito ay aming nararamdaman. Hindi lang ako, but all of us, the batch 44 of Dr. Silva. Tikang nga PIE Eastern Visayas, Sul Alarcon, ini ang iyo agenda ha 8. Kampanya kontra tipdas ginpahugot pahan DOH 8 adi balik si Sol Alarcon han PIE Eastern Visayas para han report. Mahitungod din pagiging high risk han Region 8 ang mga sakitan tipdas nga rubella ginagahat ng Department of Health o DOH Eastern Visayas ang mga kag-anak huhin uman nga nagbabantayin mga kabataan nga na edad ubos 5 anyos nga dadon ang nasabi nga mga kabataan ng mga health centers o diin man nga designated areas para ton libre nga panmakuna sunod ini nga bulan. Ini na good mapudngan ang pagkasakitan mga kabataan hin tipdas nga rubella. So we need your help on that, to encourage the family to have their kids vaccinated because of course it will protect us, it will protect them, lalo na sa mga preventable diseases. Otro nga ginpapa hinumdom han DOH nga iton tipdas in matapon ken usa nga tawo nga infected hini in pwede makatapon hin 12 nga da 18 ka tawo ngan pwede magdurot hin grabe nga komplikasyon labi na kabataan nga ubos 5 anyos, mga malnourished ngan immunocompromised nga mga tawo ngan ini nakakamatay. Pipira nga simptomas amo ton hitaas nga hiranat, mapulang rashes nga nagtitikang hanawong ubungan runny nose. Samtang ang rubella indiri good grabe iton epekto para sa mga kabataan. Pipirang nga mga symptoms amo iton mild o diri good duro nga hiranat, pink ngan medyo pino nga rashes hanawong nahubag nga lymph nodes ngan mild joint pains ha mga idaran. Kundi ang rubella in nagduduro tin kadilikaduhan ha mga burod mahitud posible ni magresulta hin congenital heart defects, cataract ngan pagkabuta, pagkabungol, intellectual disability ngan miscarriage o stillbirth nga dahiton baby. Ang national immunization ay naka-schedule han Agosto 10 nga 28 yan ang tuig. Ika nga PIE Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang iyo agenda ha 8. Duha ka adlaw ang ginalutaga sa UPAPRO Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa tunpit sa 7 ngan 8 sa Hulyo para irepasa o i-review ang implementasyon sa mga programa nga ada sa ilarom sa Transformation Program ng Localized Peace Engagement Plan para sa mga naglusad o nagbalik ng mga rebuilde. Sa unang adlaw ginbisitas ng team ang Kauswagan Peace Village, Peace Development Center, Kauswagan Village, Darangpan Center, San Probinsya nga sa kulop ginpresentar ni PSWDO Jen Darish ini nga tulong estruktura ang operasyon ngan kun paunan hugin padalagan ang mga programa sa ilarom sa ICLIP ngan LSIP para sa mga dati rebelde nga bumalik na nga di sa hulag. Ginpahamtang liwat sa magkadrilaing na ahensya sa anira ginpanhatag nga mga asistensya diri la pinansyal kundi pan kabuyaan labot pa sa transformasyon san pag-aradman ngan tama nga pag-ataman san panlawas ngan pamatasan. Nasukad si Ms. Emmy Bonifacio ang UPAPRO Area Management Unit Head nga ini nga duha ka adlaw nga an katitirok o workshop indiri la yano nga katitirok pero oportunidad liwat sin pagkalingkod kan pagharampang kan kitaon ang mga gintrabaho igpadayaw ang mga pag-upay nga nahimo ngan pag-iristoryahan ang mga ayat para madeterminar ang mga interventions o mga bulig nga ginkikinahanglan para mas mapaupay pa ang pagkahimtang sa mga nagbalik dikang sa mga
rebelde ngayon na ginangaranan nga peace builders para sa ira pamilya sa kabukusan nga komunidad. Dakuan pasasalamat ni Governor Harris Ongchuan sa UPAPRO nga sa tanan nga ahensya sa gobyerno didaasan panalinguha nga makabot agin ungara nga dayon nga kamurayaw sugad niya importante niya transformation program kay ini ang tulay nga nagdudugtong sa duha nga magkaiba nga panig para sa sayo nga pamnuyo an malinaw mainuswagon nga libre nga komunidad. Dugang pa ni 3rd Brigade Commander Carmelito Pangatungan nga dihan sa norte sa Samar ira na pamatud-an an kamanilampuson sa programa tungod sa ginbug-os nga pagkomiter didaason whole of nation approach sa tagsang ahensya, lokal, national, PNP, AFP, CSO nga padayon nga nagkapakusog sa inisyatibo pankamurayaw nga nagtatalinguha nga mapuypoy ang insurhensya dihan nga dapit. Didaasan ginapresentar nga report sa PSWD Jen Darish na imbaruan nga ang gobyerno probinsyal naghatag na sin asistensya pinansyal umabot 22.14 milyones ka pesos ngadto sa 453 nga mga nagbalik loob nga mga rebelde tikang sa tuig 2011 tubtubyan na sa ilarom sa Local Social Integration Program ULSEP. Hikang sa Philippine Information Agency, probinsya sa Norte San Samar, kini sa Aileen Alazon Diaz para sa Agenda Ha-8. Nag-awhag ang biliko sa tanang member consumer owners nga magmatgon og magtipid sa paggamit sa kuryente aron malikayan ang dako nga pagsaka sa ilang bayranan. Matod ni Biliko General Manager Engineer Gerardo N. Olidan sa programa sa radyo sa PIA Biliran nga impormasyon, aksyon ug solusyon, dili pa stable ang supply sa kuryente sa biliran. Busa ang labing epektibong paagi aron makunhuran ang gasto maong husto ug responsableng paggamit sa elektrisidad. Gipahinumduman sa niya ang matag panimalay nga sila mismo ang adunay kontrol sa ilang konsumo sa kuryente pinagi sa pagpalong sa mga gamit nga wala na gigamit. Okay, so sa atong mga biliranon diri sa karon, ako pang giingon dili pa stable kanang atong power. So magtipid-tipid ta para dili gud mo saka atong pagabayranan sa atong kuryente. So sa kana siyang higayon, usara gud na maka pugong-pugong kung pwede. Kung walay gamit ang power, parunga. Gipasabot usab ni Olidan nga usa sa mga hinungdan sa pagsaka sa presyo sa kuryente mao ang pagpalit og dugang supply gikan sa Wholesale Electricity Spot Market o WISM. Sa gayon nga kulang ang supply sa isla. Kung ang NGCP magdeklara og yellow alert, nagpasabot kini nga nipis na ang reserbang kuryente ug posible nga gamiton ang mga diesel power plant aron matubag ang kulang sa supply. Tungod kay mas mahal ang produksyon sa diesel plants, kini maoy makapadako sa presyo sa kuryente. So usap po na naka-trigger kanang aton generation, particular sa WISM kay di man ta malikayan niya mupalit kun ta sa WISM sa kulang sa atong supply diri sa atong isla biliran, particular sa ato. So kana siya mag-ingon yani ang NGCP nga nata sa yellow alert, ang buot pasabot nipis na atong supply. Anytime pag naay ma-out nga planta musulod dito ang kadtong mga diesel plant. So kasabot man ta ang diesel plant, mahal man kuno siya nga generator, mao na siya ang last resort nga mo-draw dito sa WISM para ma-cope up ang atong capacity deficiency. So bot pasabot, so appeal ko siya sa taripa sa marginal price kung generator 1, 2, 3 and then the last generator nga mo-draw, mao na siya mga diesel plant. Taas-taas guna siya. But according to the rule, ang last nga mo draw sa power maoy mag-dictate sa presyo sa overall. Mao na siya ang formula. Dugang pa niya nakamot usab sa pagsaka sa taripa ang line loss ug congestion charges nga kabahin sa pag-agi sa pagpresyo sa WISM. Kung adunay kalainan sa presyo sa kuryente tali sa mga trading node sa Luzon ug Visayas, adunay dugang nga bayranon alang sa transmission o congestion cost. Pag-abot po diri sa usa nga contributory nga kini nga gitawag nato nga line loss and congestion cost, usa po ni siya nag-contribute kay naa magoy formula gihapon ang WISM particular kung pila ko na siya ang presyo. So ikaso gani nga ditong presyo sa atong gikuhaan sa atong supply, which is ang atong bilateral particular in Luzon, na po tay generator diri sa may Visayas, may naagani siya price difference. Kanang difference halimbawa, example 8 dito sa atong trading node. Diri sa may Visayas ang presyo Gs na ay 2 nga diferensya. Ang kanang moagi siya sa may transmission line, mao na gitawag nga line congestion which is 2.
So, overall, ang atong bilateral contract, kung pila ang atong bilateral contract times 2, mo na gitawag nga line loss and congestion cost. So, kanang line loss, nanay mo agi, kung pila ang power nga mo agi, normally, i-compute na siya, pero minimal na siya. Kanang congestion cost, na mo na i-question karon kung paano ta maka-come up, nganong mo mahal man siya. Samtang gipadayag ni Oridan nga ang mga abogado sa pilang ka-electric cooperative sa Rehiyon 8, lakip ang Lei Kuto ug ban pang general managers nagtuon na sa legal nga mga lakang aron masusi ug kwestiyonon ang kasamtangang formula sa congestion charges nga ilang gituohang nakadugang sa kabug-at sa bayranan sa mga konsumidor. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, kini si Rodrigo Victoria, kini ang inyong Agenda Ha-8. Haatong Ratsada Balita yan na. Heritage tour ha mga ancestral homes and historic buildings sa Carigara, Gindumara. Pagpreserbaran heritage infrastructures, iginduduso. LG communicator sa Basay, ginhag-id ha digital media literacy and government communications. Ang detalye ni nga Ratsada, hin mga balita, masunod na. Ratsada Balita! Hausa ka bulan nga pagsaurog han fiesta ha Carigara Leyte, nagdumara hin heritage tour ha mga kadaan nga balay ngan pasilidad ang Carigara Heritage Society nga gintambungan hin mga estudyante tikang ha iba-iba nga mga eskwelahan na Carigara ang pinakauna nga bungto nga natindog ha Sinirangan Visayas. Iniin kasunod han katulingan nga nagpahamang nohin posibilidad nga mapapawa ang damo nga nahibilin nga bahandi kultural han bungto tungod han madagmit nga panahon o modernisasyon. Darahan panawagan panuyo hini nga magdadarhin kolektibo nga panumduman han bungto ngan angay panalipdan para hati arabot nga henerasyon agud gihapon matagan hini gayon nga mausisa ang pipirahan pinakaimportante nga mga istruktura ngan igaraman mga kaagi ngan importansya han lokal nga kasaysayan. Durante han pagpasulod hini ha mga kabataan, naghatag naman hin bugos nga suporta hera Carigara Mayor Eduardo Ed Ong Jr. ngan Leyte Provincial Tourism Consultant Francis Anpitilla tungod hindi rin nila mababasa ang kasaysayan mga libro kundi may eksperyensyahan na gihapon mismo pinaagi ha pagbisitahan mga lugar ngan pagsaksihan mga tradisyon. Let us work together to protect the rich heritage of Carigara, of Leyte. By preserving our stories today, you can be assured that the generations that will come after us will not only know where they come from, but they will also know who they are. Huwag natin kakalimutan yung history. Gusto kong tandaan natin siya kasi hindi niyo siya makikita sa TikTok eh. Hindi niyo siya makikita basta-basta sa Facebook. Bahala, kayo po yung depende dyan. Nakasalalay po yun sa inyo. So ayun, aasa namin, aasahin ng buong LGU Carigara, ng buong province of Leyte, ng Carigara Heritage Society. Ay interest namin yung history ng Carigara sa inyo. Kasi kayo lang din po yung magdadala niya rin. Gintutuoran gyapon nga ang pagpreserbahan makaysaysayan nga sentrohan Carigara in makakahatag hindako nga bulig ha lokal nga pag-uswaghan ekonomiya, pinaagihin pag-ataman han mga turista, mga taga-panaliksik, mga negosyante, ngan iba pa nga mga nagpapakusog han garbo han komunidad. Tika nga Philippine Information Agency Leyte para han Ratsada Balita, Jasmine K. Tagosto, ini ang Agenda Ha-8. Ratsada Balita! Mali ng puso, naging tikangan han lokal na panggobernuhan ng Basay ang digital media literacy training para han mga designated departmental information and content contributors han mga dirodilain na opisina han LGU Basay hilahan Hulyo 13, tuig 2026. Ini naman kay gintambungan han Provincial Information Agency han Rehiyon 8 ngan ginkilala ang LGU Basay kumo pinakasyahan nga LGU nga nagbuhat hin digital media literacy training. First time ini nga binihan ini kitala ang primero munisipyo nagkandak din sa nga workshop. Iginpahamtang naman han Municipal Information Office ang pasasalamat kan Mayor Lucio Ponferrada para haniya hulos na suporta han pagpalambo pa han digital literacy han kada tagsa ang opisina han LGU Basay. Tigang ha Basay Samar, hinihiyan makaubahan Municipal Information Office. Nganinian, Agenda Ha-8. Ratsada Balita! Formal na maging tikangan nga nga adlaw, Hulyo 13, 2026, Hasmin Beach Resort, Marabot, Samar, ang tulo ka adlaw nga capacity building workshop on digital media literacy and government communications para han mga information and content contributors han kada departamento han munisipyo han Basay. Sumala kan Direktor Rian Arento,
Regional Head ng Philippine Information Agency han Sinirangan Visayas, usahan mga panuyuanan ini nga nasabi nga tulo ka adlaw nga aktibidades amo an unified messaging labi na ha mga pagpadangat hin organisado ngan sakto nga impormasyon ha mga mulupyo. Una nga panuyo manggudanohan na local government unit han Basay Samar nga magkamay-ada in pool of reporters, especially hato ni iba nga mga departments sa LGU para ang mensahe o usala ang mensahe nga may papadangat katong mga mulupyo tikang ang iba-iba nga mga departamentohan munisipyohan Basay Samar. Dugang paniya, ginhingadayan naman hasyaan nga adlaw ni PIAS in Visayas social media handler Ilkana Christian Torres ang kapartihan visual documentation and digital ethics, digital frontline, mobile photography, mobile videography, and reels. Tikang Habasay Samar, ini hi Crystal May Dadali, ini ang iyo, Agenda Haucho. Hanyusan Information Center, performance-based bonus han mga empleyado han gobyerno, posible makarawat hin mas temprano yan ang tuig. Masobra 53,000 nga pamilya has Sinirangan Visayas, target marehistro han DSWD 8 para sunod nga set han 4-piece beneficiaries. Tikang Hanyusan Information Center, aadihin ni Lopido han PIA Eastern Visayas. Posible makarawat han kwalipikado nga mga empleyado hang gobyerno ang ira performance-based bonus o PBB para fiscal year 2024 samtang nagios ang gobyerno nga padagmiton ang pagproseso ng pag-release hini. Hausa nga Malacanang press briefing nagsiri ni Presidential Communications Office Under Secretary ng Palace Press Officer Claire Castro nga ginanunsyo ang Department of Budget and Management ng FY 2024 performance-based bonus inigproproseso nga ginlalauman nga marirelease hin mas temprano yan nga tuig kumparahan mga naglabay nga tuig. Ito mismo ay ang salita mula sa DBM. Ang fiscal year 2024 performance-based bonus para sa mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan ay ipoproseso at inaasahang maipagkakaloob ngayong taon. Okay? Baka mas maaga pa, earlier. Ang pondo para rito ay nakapaloob sa fiscal year 2026 General Appropriations Act. Dugang paniyo si Castro nga ang mas temprano nga pagprosesohan bonus in subay han item 9 han Executive Order number 61 ug ano provision han Technical Working Group Memorandum Circular number 2026-1 dated July 3, 2026 nga naglalatag ang detalyado nga schedule, timelines nga ng procedures ang pagproseso nga pag-release san PBB. Halang niya sumat nagdudumara ang Department of Social Welfare and Development Field Office 8 hinusa na liwat nga hugna in registration para masobra 53,000 nga mga pamilya como potential beneficiaries sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece ang gobyerno nga na-identify pinaagihan Community-Based Monitoring System o CBMS. Ang registration inanunuyo nga ma-validate kung ini nga mga pamilya in ma-qualify para 4-piece sa ilarom ang Set 14D-E hapag siguro gihapon nga tanan nga household members in na-enroll ha Philippine National ID System. Yan nga tuig targetan DSWD nga marehistro nga ma-validate ang maabot 29,659 nga pamilya ha Provincial Leyte, 9,209 ha Samar, 6,127 ha Eastern Samar, 6,810 ha Northern Samar, 1,417 ha Southern Leyte nga 469 ha probinsyahan Biliran. Kundi ging klaro han DSWD nga bisan kon listado na CBMS, diri karog signyon nga automatic kwalipikado na ang pamilya ha 4-piece. Ang panimalay nga kwalipikado awan aada ha 4 o near 4 nga klasifikasyon nga namimit ang eligibility requirements sa programa. Sugad han pagkaadahin anak nga nag-iedad 0 ngadto ha 18 anyos. Kinahanglan gihapon kumpletuhon han pamilya ang mga requisitos antes sira maging opisyal nga membro. Nagpapadayon ang sumpayan ng DSWD ha Philippine Statistics Authority ng local government units agud masiguro ang matulanoy nga hapsay
nga registration process habug-os nga rehiyon. Ini nga inisyatibo inasuporta gihapon han nagpapadayon nga pagpahilapad han sakupan Pantawid Pamilyang Pilipino program ha sinirangan Bisaya sagod mas damo nga kwalipikado nga pamilya an makatagamtam han bulig han gobyerno ngan makapadukwag ha kalidad han ira kinabuhi. Tikang han News and Information Center han PIA Eastern Visayas ini Hinilda Litlopido ngan ini an iyo agenda ha 8. Istoryahan Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istoryahan Panlawas. Mga impormasyon ang mga tambal o paglikay han mga magkalinlaing nga mga sakit nga nakakabalaong nga panlawas ang mga tao. Iyo may babatian. Istorya Panlawas. Istorya Panlawas. Masunod na. Maupay nga oras mga kasangkayan, ako Ella Sumayon magpapadangatan Istorya Panlawas yan nga edisyon han agenda house. Pag-iistoryahon natin yan na ang sarcoma, usa nga rare nga klase han cancer na nagtitikang ha mga tulan o hamalumo nga mga tissue han lawas. Ang Sarcoma Awareness Month, ginaobserba ang kada bulan ng Hulyo. Base mapadukwag ang kahibarohan publiko mahitungod din nga sakit. Bisan kung talagsaon ini nga klasihan cancer, importante ang temprano nga pagkilala nga pagpakonsulta base madagmit ang matambalan. Ako, Hinko Yabor. Ano ang sarcoma? Ang sarcoma usa nga klase han cancer nga mahimo magtikang ha mga tulan o hamalumo nga mga bahin han lawas, sugaran kaunuran, tambok, ugat, litid nga iba pa nga connective tissues. Mahimo ini makaigo bisan hino, bata man o adulto. Ano ang mga sintomas ng sarcoma? Ang pipira nga common nga sintomas aman bukol nga natubo o nadakot. Kita bukol o hatulan nga di rin nawawara, kalisod ang paglihok han apektado nga partehan lawas pagkabarihan tulan bisan gutela ang kadaot hapon. Pipira nga kaso. Kung may da ka mo hini nga mga sintomas ay pagbaliwaray ngan kumonsulta dayon na doktor. Ano ang mga risk factors? Hakadamaan nga kaso, waray klaro ang hinungdan han sarcoma. Pero ang pipira nga risk factor amo ang panurundon o family history han pipira nga genetic conditions. Exposure ha makusog nga radiation ng pipira nga talagsaon nga sakit o kondisyon. Paagihan maagap nga pagpaataman, waray pasigurado nga paagi base malikayan ang kadamaan nga sarcoma. Pero, importante nga bantayan ang bisan ano nga bukol nga nagtutubo, diri pagbaliwaray ang padayon nga sakit hatulan o kaunuran, magpakonsulta dayon na healthcare provider kung may diri normal nga sintomas nga magpa-check up, pero may base maagapan ang mga posible nga sakit. Pagtambalhan sarcoma. Ang pagtambalhan sarcoma ay nakadepende ha klase ngan mahimtang han sarcoma. Mahimo ini mag-upod hin operasyon, chemotherapy, radiation therapy o iba pa nga espesyal nga pagtambal nga irekomendahan doktor. Ang temprano nga pagdiskobrehan sakit may dako nga bulig para maging mas epektibo ang pagtambal. Iyo pala nahibatian ang pinakaorhe nga impormasyon bahin ang paghirot han mga sakit. Naghihinaot kami nga kamuin magpabilin nga himsugan panlawas ngan makabulig hapag dukwag han aton sosyedad. Magpapadayon kami hapag-hataga iyohin mga impormasyon nga may kalabutan ha mahimsog nga panlawas ngan taunan o malikayan ang mga sakit. Dapat healthy para happy. Tika nga Philippine Information Agency Eastern Visayas ini Nicole Yabor. Ngan ako naman Ella Sumayod para Istorya Panlawas. Ini ang iyo agenda ha 8. Editorial. Otro nga nabuhi ang panawagan nga ibalik ang sirot kamatayon mahitungod han sa kunson nga mga krimen habugos nga nasod. Hakada hitabo nga hinungdan hinhilarong nga kasinahon ngan kasubo diri malilikyan nga may nagtutuo nga kinahanglan igpatuman ang pinakamabug-at nga sirot ilabi na ang sala nga pagpatay. Parahan iba, ang death penalty in magsiserbi nga pahimatngon ngan magahatag hinustisya ha mga biktima ngan han irahini mga pamilya. Kundi haluyuhan emosyon ngan dungan han panawagan, importante nga timbangon ang isyu subay habalaod katungod pantawo ngan mga ebidensya. Una, magpapabilin nga waray malinaw nga basihan nga ang death penalty inlabaw nga epektibo ha pagpugong hing krimen kontra han kapreso habugos nga kinabuhi.
damo ang mga rason kung kaya no nagduduso magbuhat ng krimen ano sa nga tawo, kakablasan, illegal nga droga, kakulangan edukasyon, ngan an maluya nga pagpatuman han pira nga mga balaod. An ugat han problema indiri basta nga nasusulbar ha pagpataw hin pinakamabugat nga sirot. Ikaduha, ang diri perpekto nga sistema han hustisya. May mga higayon nga napapawarayan sala ano sa katawo nga sirutan mahitungod hin bag-o nga mga ebidensya ngang pagsayop ha proseso. Kung naipataw ang sirot nga kamatayon, waray na paagi para maitadong ang sayop nga sentensya. Ini ang pinakamabugat nga argumento kontra han pagbalik han death penalty. Labawhan nga tanan, ini indiri napapanahon nga baton. Yan nga panahon, may mga legal nga mekanismo para papagbatonon ang usa nga nakasala ngan nakabuhat hin usa nga krimen. Ang reklusyon perpetua o kaprisuhan na bugos sa kinabuhi para han mabugat nga mga krimen in magpapabilin nga mabugat nga sirot. May adagihapon mga balaod nga nagpapataw hin hurhilawig nga sentensya mas hitaas nga multa ngan mahugot nga kabaratunan depende ha klase han krimen. Imbes nga eksentro ha pagbalik han death penalty, mas maupay nga tagad hindoon ang pagpadagmit han dalagan ng kaso ha mga korte, pagpakusog han kapas han mga kapulisan ngang piskal nga magbiling ngan magtirok hin ebidensya, pagpaurupay han forensic investigation ngan pagsiguro nga ang mga nakasala in madadakop, masisirutan ngan tinuod nga mamamaton ha ilarom han balaod. Ang kasiguraduhan han sirot en importante ha bugat han sirot nga igpapatuman. Diri liwat angay nga hingalimtan nga ang suporta ha mga biktima nga nahanira ni pamilya. Ang hustisya ay diri labahin na paghatag in sirot ha mga nakasala kundi pati nagihapon na pagproteher, pagbulig ngan hustisya han mga naapektuhan han krimen. Ang kasinahon han publiko para han magpakarimadima nga mga krimen inintendido, pero ang paghimuhin mga polisiya indiri nakasubay ha emosyon, kinahanglan ini nakasarig ha balaod, kamatuoran ngan mga nga nagpapamatuod nga epektibo. Ang tinuod nga suklanan ng hustisya hakatilingban indiri subay kung ano kabugat nga sirot ang nagpapataw kundi kung ano ini kahingpit nga pagpatuman ng balaod, pagproteher ang katawhan nga pagsiguro nga hustisya in mahihatag hinwaray sayop nga patas. Para han editorial ako Rayan Arinto, ini ang agenda ha 8. Iyo pala hinbatian ang pinakaori nga impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa ng gobyerno nga nakakabenepisyo han mulupyo. Damo nga salamat han iyo pag-upod ha amon hini nga edisyon. Kami magpapabilin nga ada sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod ngay gayon. Ini ang iyo Agenda House. Agenda House. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda House, ang programa nga nakatutok ha mga balita, impormasyon, ngan solusyon kasubong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo tubtub kasunod ngayon Eastern Visayas. Habahong Pilipinas! Ang iyong agenda. Ito